there's a right time and right place to confess your feelings to your friend, and also, bago ka mag-confess, siguraduhin mo dapat na handa ka. Dapat handa na yung nararamdaman mo sa kung ano man magiging resulta. Hindi dapat umamin kay best friend na in love ka sa kanya kasi it might destroy yung original relationship nyo as best friends. Paano naman po kapag gusto ka rin pala ng kaibigan mo? Paano kung same din pala kayo ng nararamdaman? Ang negative ng gano'n na nai-inlove ka, wala namang best friends lang kayo, Yes. walang label. Engot din eh. Magandang araw po at isa na namang panibagong episode ng ating programa ang inyong masusubaybayan. And as usual, meron tayong dalawang guests na kasama na mayroong magkaibang pananaw tungkol sa topic na pag-uusapan natin ngayon. Ang ating paksa ay kung meron ka bang best friend at ikaw ay nagkagusto sa kanya, aamin ka ba o hindi? Una kay papakilala ay isang academic achiever, isang photojournalist, isang technical broadcaster, runway model, at naniniwala na kailangan mong aminin ang tunay mong nararamdaman sa iyong matalik na kaibigan. Yan ay walang iba kundi si Miss Rian Colocado. Okay. Ang susunod kong ipapakilala ay isang professional sales representative and territory manager, isang pageant champion since 2013, HRM graduate, at siya ay naniniwala na kung ano man niyang nararamdaman mo sa best friend mo, itago mo na lang para maisalba mo yung pagkakaibigan nyo. Ladies and gentlemen, Mr. Michael Gonzaga. Hello po. Alright, bago natin simulan ang ating talakayan, ako po si Armando Bibay at ito po ang Unbiased. Okay, hindi na natin patatagalin. Miss Rian, it's your turn. Okay po. So, for me, it's better to confess your feelings to your friend kasi para alam niya yung nararamdaman mo sa kanya at the same time din, hindi mo tinatago yung tunay mo nararamdaman. Kasi maganda naman kasi if magiging honest kayo sa isa't isa, and also, I know there's a positive and negative impact with that. So, that's it po. Okay. Yun lang yung first round ba? Yun na yung first round ba? Yeah. Okay, you have 2 minutes to ask questions. Yes, sa akin naman kasi gusto ko lang malaman if sa side mo, kung aamin ka, ready ba ikaw sa kung anong magiging reaction ng best friend mo? Kasi minsan, hindi natin alam kung paano sila mag-react. Kasi yung love, kung in love ka sa kanya, di ba? Medyo mabigat na emotion yun. Ready ka ba sa kung anong magiging reaction niya? Lalo na kapag medyo negative yung reaction niya. So for me, regarding to that question, there's a right time and right place to confess your feelings to your friend, and also, bago ka mag-confess, siguraduhin mo dapat na handa ka. Dapat handa na yung nararamdaman mo sa kung ano man magiging resulta. That's a Any good more point. So, pero paano mo siya, halimbawa ito, scenario. Paano kapag, ito specific scenario, na awkward siya, tapos medyo lumayo siya ng konti sa, yung hindi na, medyo naging cold siya, hindi na siya komportable. Kasi saan niya, sa isip niya, medyo may mali siya na. Or medyo may konting intimate feeling na pala to sa akin. Tapos ako, hindi naman, I can give the same energy. Hindi ko ma-reciprocate yan. So, somehow, si best friend, baka ma-feel bad siya na, hindi, pasensya na hindi kasi tayo pareho na nararamdaman. Ayun. Anong magiging mo doon? Paano mo siya i-handle? Para sa akin po, mag-confess ka dapat ng maayos. Yung tipong hindi ma-awkward yan yung best friend mo. And if ever man na hindi kayo mag-work, at least pwede kayong mag-start ulit as a friend. And ayusin mo na ang lahat ng pangyayari. Ayun, I admire naman yung pagiging mo, yung nakatingin ka sa positive side. Ayan, okay naman siya. Pero sa akin lang, hindi, para sa akin na ito na yung point ko na hindi dapat umamin kasi
Ayun po, ang ano ko naman po, ang point of view ko naman po is hindi dapat umamin kay best friend na in love ka sa kanya kasi it might destroy yung original relationship nyo as best friends. Minsan, ipapakita lang niya through actions or through yung words na okay sa kanya na umamin ka or walang mali or walang awkwardness. Pero deep inside sa subconscious mind niya, meron na siyang awkwardness. Kasi nga, medyo may intimacy na siyang nararamdaman sa'yo. Or minsan kapag ganyan na hindi equal yung energy, si other guy in love, si girl naman hindi pala siya hindi mutual yung feelings. Medyo uncomfortable talaga sa side nung pinag-aminan. Yun po. Okay? You have 2 minutes to ask questions. Paano naman po kapag gusto ka rin pala ng kaibigan mo? Paano kung same din pala kayo ng nararamdaman? Ano yun? That's a different topic na ang tawag dito. Kapag pareho kayo na mararamdaman, mafe-feel mo 'yon. May signs, may diyan, may mga signals 'yan. Siyempre, pagka gusto ko ng tao, pinapapasok niya sa personal space niya, clingy rin siya sa'yo, mararamdaman mo 'yan, yung same energy, nare-reciprocate yung kung gaano ka ka-close sa kanya, ganun din siya ka-close sa'yo. Minsan sa physical nga eh. Kapag ka medyo nagiging touchy kayo sa isa't isa. That's a good sign. That's a good point actually. Pwede ka umamin pag gano'n. Ay hindi. Para sa akin, hindi pa rin pala. Hindi ka pa rin pwede umamin. Kasi dapat, bago ka umamin, ilinawin mo muna na kumbaga nandun na kayo sa stage na malinaw sa kanya malinaw sa'yo na gusto ka rin niya. Ganon. Pero okay yun. Tama naman yung sinabi mo. What if, paano po pag hindi ka nag-confess ng feelings mo pero may chance ka naman talaga dun sa tao? Oo nga. Pero, ayun nga, as what I've mentioned, may signals. Kapag nakita mo yung signals na yun, pwede mo na siguro sabihin na hindi na kayo mag-best friend. Medyo na kayo niyan. Medyo nasa landian stage na kayo niyan, di ba? Tsaka depende rin kasi sa intensity ng relationship nyo. Minsan nga may mag-best friend na medyo fishy. Or, Yeah. alam mo yun, yung parang may open relationship sila Yes, mag-best friend. yes. Alam niyo yan, you get what I'm saying naman. Pero walang label. Best friends pa din. Hindi pa rin sila in a relationship. Ayun. Siyempre, dapat formal kasi. Para sa akin, bago ka umamin, sa best friend mo, kailangan malinaw sa inyong dalawa na liligawan kita. Ayun. Hindi na best friend yung tingin ko sa'yo. Liligawan na kita. Parang ganun po. Okay po. Okay? That's a good... Yes, Okay, po. so second round for you. Yes. 3 minutes for you. So, ayun nga po, kagaya ng sinabi mo, dapat maging handa ka. Like what I said po kanina, dapat, siguraduhin mo muna yung nararamdaman mo sa friend mo. Dapat clear and 100% na magko-confess ka. Ayun nga, I know there's a negative and positive impact nga po kasi yung positive, maybe magkaroon ka ng chance dun sa kaibigan mo. And yung sa negative naman po, like what you said, baka ma-reject po, mabasted, or maybe maging awkward and mag-end yung friendship nyo. Pero, para sa akin kasi, okay naman na mag-confess ka ng maayos. Yung tipong 100% na handa ka sa magiging resulta or kung ano man maging decision nung friend mo. Dapat, pag ganun po, respetuhin na lang siguro natin yung magiging resulta kung ano man maging decision ng Yes. pagkakonfessan. That's it. Okay, 2 minutes. Ayun, may example lang din ako. Meron akong kakilala kasi na inamin. Actually, totoo to, real life to. May friend ako, si B. Meron siyang best friend sa work na si O. Tapos,
kaming friends niya, nakakasama rin namin si O. Sobrang, ano siya, sobrang, hindi niya nakaya yung emosyon. Sa amin siya umamin. Si B, si Guy. Sabi niya, gusto ko na siya. Type ko siya. Ano siya, sa kanya ko nakikita yung mga hinahanap ko sa isang babae. Eh si girl, walang idea. Tapos, pero minsan kapag ka kasama kami, minsan banding, ganyan, swimming, naaalas ka siya. Si Guy, hindi niya inamin kay girl. Inamin niya sa amin. So, naging ano siya, naging sa medyo losing side siya nun. Kasi, merong awkwardness. Kasi naaasar siya eh. Si girl, walang clueless. Clueless si girl. So, nakakatawa. Kasi si girl, yung reaction niya, ha? Ba't ganun yung sinasabi nila? Ba't yung sinasabi niyo? Tapos si Guy, syempre, minsan yung feeling niya parang gusto niya ng kainin na lang siya ng lupa kasi nahihiya siya. Ano pa, huwag niyo akong inaasar ng ganyan kasi hindi niya naman alam yung totoo kong feelings. Ngayon, eto na. Nalaman na ni girl. Hindi siya komportable talaga. So, yun, kagaya ng sinabi ni Rian na i-respect natin yun kung anong magiging reaction ni girl. Tinago niya lang na awkward siya. Pero ano, deep inside, si girl medyo na ano siya, na ilang. So yun, tama yung sinabi mo na i-respect ng, pero yun, may yung risk na pwedeng masira. Okay, time's up. 2 minutes for you. So, ayun nga po. Kagaya sinabi mo, actually, na-experience ko din yung ganyang bagay. Like, may nag-confess sa akin na friend. Akala ko, friend na eh. Kaso, biglang nag-confess. At tama ka po na hindi mag-confess kasi may pagka-awkward siya. So, ayun po. Your role is to ask questions Yeah. po. So, Based dun sa mga sinabi niya. ano pong pwedeng gawin kapag nalaman mo na yung resulta ng pag-confess? Ayun, based lang dun sa na experience ko, yung na-witness ko dun sa mga, yan, for example, nga yung specific na example ko sa friends ko. Nakakalungkot kasi dahil lang hindi mutual yung feelings ni girl dun sa boy na umamin, hindi na namin nakakasama yung girl. Lumayo siya. Medyo nalungkot nga ako dun kasi kaklose ko na rin yung friend niya. Yung circle of friends namin, wala. Hindi na kami nagkakakwentuhan. Yung GC, wala na. Hindi na alive. Siyempre, bilang hindi lang, ito nga, hindi lang si guy na umamin, hindi lang siya inapektuhan, pati kami. Medyo na ano na kami. Na nag-part ways na yung friendship. So yun lang. Kaya sobrang ano ko, siguro by experience na rin. Kasi wala pa akong nakitang positive na result sa pag-amin agad. Lalo na kapag walang sign na mutual yung feeling nung best friend mo. Yun lang. Yun naman yung sa akin doon. So, nag-apologize po ba yung guy after that thing? Actually, hindi. Ano naman kami, before kami nag-part ways, si guy is nagsiselos. May pinagsiselosan siya. Di ba? Parang ang negative ng gano'n na nai-in love ka, wala namang best friends lang kayo, walang label. Sa side ni girl, bakit ka bakit ka nagkakaroon ng mga ganyang paghihigpit sa akin? Ano ba? Bakit nagagalit ka kapag lalabas ako mag-isa? Di ba? Parang mali eh. Mali na may ganon. Kasi hindi siya hindi same yung, ayun nga, inulit ko, hindi same. Makakalungkot nga pag ganon. Kaya nasira na sila. Ayun na. Bye-bye. May questions ka pa ba sa kanya? Wala na po. Okay, last round pa na. Lapit ka na konti sa microphone. Kagaya nga po dun yung sa situation ni Girl. Na-experience ko din po yung situation na yan, which is with my co-athlete. And, ayun, ang awkward. Kasi, bigla-bigla na lang nagko-confess eh. Di ba? Yeah. Which is, tama din naman po yung point mo. If you don't want to ruin your friendship, wag ka mag-confess. Yes. Yeah, pero yung iba po kasi, like, pag nagko-confess sila, yung iba nag-work talaga. Yung iba,
hindi nag-work, pero friends pa din sila, pero hindi na masyadong close. Ganun. Like what I said nga po, there's a positive and negative impact. Pero po, regarding dun sa guy na nag-confess sa akin, for me, it's a negative impact kasi, na-awkwardan din ako sa kanya sa actions niya eh. Ayun, so, Gets ko yung gets ko yun na na-appreciate niya rin yung point ko. Pero gets ko rin yung side niya na pinaninindigan niya na siya. Na, kasi yun nga, mahalaga yung love sa kanya, yung emotions niya mahalaga. Gusto niya i-address. Pero, May question ka ba sa kanya? Apo. Ito po, ang question ko lang po is, na-awkward ka, di ba? Paano mo hinandle? Paano ka nagre-react sa kanya? Kasi, syempre, pag best friends kayo, walang mali siya. yes. Kayo, happy-go-lucky lang kayo sa pakikitungo sa isa't isa. Paano mo, nung nalaman mo na, paano na yung naging pakikisama mo sa kanya? Sa everyday kayo magkasama sa school, Yeah. activities, syempre, kailangan mong i-address yung pakikisama niya. Paano? So, ayun nga po. Ayun, nangungulit siya sa chat. Oo. Ayun. And, Tapos hindi naman ganun dati, hindi naman siya nangungulit dati. Tapos Yeah. biglang medyo sweet na. yeah. Pero sa akin, sobrang awkward. Dumating ako sa part na nag-ghost ko siya, ganun. And at the end po, ayun, na-block ko. Oh, kita mo, Yeah. na-block na. Ang nun, ang sad nun. Kasi Yes. ang smooth kaya, ang saya-saya kaya magka-best friend. Yes. Di ba po? I feel bad for him po. Like, Namimiss ko na nga yung mga best friend ko eh. kahit pag ang hirap kasi pag sa friend ka mag-confess ka. So parang, Di ba? yes, Oo. sayang din memories. So, Mahirap nga kasi pwedeng masira yung something na maganda, something na nakakabuo ng araw mo. yeah. Sobrang nakaka-relate ako. yung pagkagising mo, ang positive, ay makikita ko si best friend ngayon. Marami kami mapag-uusapan, marami kaming activity ngayon na may enjoy namin sa school or sa work or weekend ngayon, makikita ko siya. Tapos mapapalitan nyo ng, pat pala, hindi na ako umamin kasi hindi na same energy. Ano na siya sa akin, na awkward na siya. Ayun. Pagka ganon, halimbawa ikaw sa'yo na umamin siya sa'yo, or balik na rin natin yung ikaw, yung umamin siya sa'yo, tapos na-block mo siya, Yeah. syempre nalungkot ka din, di ba? Yes, kasi hindi ko naman talaga intention na gawin, pero sobra-sobra na din kasi yung pangungulit. Nangungulit na siya. Nag-reach out pa siya through other ways kasi blinak mo siya sa chat. Actually, hindi. Ay, hindi yung red flag sa kanya. Na hindi ka na niya kinausap. Paano pag nagkikita kayo sa school, hindi na siya lumalapit? Tinutulok siya ng mga friends niya, pero ako, ini-stamp ko lang. So, kasi, may pagka-torpe din. Mas okay kung siya yung mismo lalapit. Oo. Paano yun noon? Ano ba kayo? Close? Close sila? Close po, lalo na po sa training. Tapos ngayon, hindi na. Hindi na. See? Sobrang tama. Sobrang sobrang negative talaga noon. Nakakalungkot yun. Yeah. Kasi, lalo na sa age mo, di ba? Pero may iba ka pa naman sigurong friend. Yes, madami po. Marami kang friend sigurado. Lalo na sa ganyang age mo. Yeah. Ayun, kaya ako I really stand to my point. Okay, proceed na tayo sa last round. Okay. Last 3 minutes. Ayun. sa experience ko kasi sobrang nakaka-relate ako diyan. Actually meron pa akong ibang examples na nawi-witness ko kasi hindi ko ma-set yung sarili ko as example kasi hindi nga ako umamin. So laging laging smooth, laging walang nasisira, 'di ba? Pero may one point nung high school ako sana wag niya mapanood to. Joke lang. Kasi hindi na lang ako mag-name drop. Pero yun, mag-best friends kami. Actually, bago ako nito graduate ng high school, so maghihiwalay kami kasi mag-i-enroll siya ng college. Ang ganda ng relationship namin. Buong school year 2008 to 2009. Sobrang ganito kami ng best friend ko. Hindi kami umamin sa isa't isa, pero ang ganda ng relationship. Pero yun nga, hindi, kung on negative side naman, kung umamin nga siguro ako, di ba? Medyo
siguro naging kami. Dapat. Hindi ako umamin. So, Pero, ayun nga, ang positive naman na take natin dun is hindi kami nasira sa isa't isa. Hanggang ngayon, may ano siya, may boyfriend siya. Kasi ano na yun high school pa ako nun. So, that was years ago. Lagi rin ako pa rin yung inano niya, pinagkukwentuhan niya. Tapos ganun din ako pag may problema ako. Kinukwento ko rin sa kanya. Gets, parang nung high school kami, ako gusto ko, ang tingin ko sa kanya is parang girlfriend na or higit pa sa best friend. Ganun din siya sa akin. Pero hindi kami naging official. Sobrang saya lang ng samahan namin as best friends. Dahil walang umamin. Hindi ako umamin. Yun po yung point. Ayun, kaya I stand by my decision na hindi umamin sa girlfriend. Sa best friend. Ayun po. Yun po talaga yung paniniwala ko. Okay. You have 2 minutes kung meron ka pang question sa kanya. Bakit hindi ka po nag-confess dun sa girl? Kasi, sa totoo lang, nakontento ako dun sa kung anong meron kami that time. Yun nga yung kagaya nung sinisentimento ko kanina. Gigising ako ng umaga. Excited ka pumasok kahit nakakatamad sa school. Kaklase ko siya eh. So, ang sarap pumasok ng ganon, yung magaan lang, ano lang kayo. Hindi naman sa landian, pero yung sweet, Flirt, tapos something. funny, asaran, sobrang kulit namin nun. Para kami asot pusa. Tapos ang lakas ng trip niya, ang lakas ng trip namin sa isa't isa. Tawanan lang, masaya, magaan yung araw. As best friends. Kasi natakot ako na baka pag sinabi ko sa kanya na gusto kita, kahit na feel ko naman nga yung same energy. Diba? Sobrang duwag ko. Kasi same energy naman pero hindi ko pa inamin. Engot din eh. Pero ang saya ng araw, ang saya ng araw-araw na lumilipas na may ganun kang kasama sa buhay mo. At saka ang emotional nun kasi na lumilipas yung mga buwan, napapalapit na kayo doon sa graduation niyo, maghihiwalay na kayo. Ayun. At least may on a positive note, nadala ko siya hanggang ngayon yung memories na yun. With my best friend nung high school na hindi ko inamin. So, naging awkward po ba? Hindi. Syempre kahit hindi ko inamin, ayun nga, may giveaway signs yan eh. Na mamanifest ng katawan mo, ng actions mo. Luckily naman for me, hindi siya na awkward. Kasi si girl, feeling ko naman, type niya rin naman ako. Ayun nga, okay naman ako sa kanya. So hindi nagkaroon ng awkwardness. Yun din yung siguro yun din yung parang too good to be true na sa sobrang saya niya ng relationship namin as best friends. Wala na, nandun na lang kami, na-stuck na lang kami doon. Hindi na namin ni-level up. 'Di ba? I don't know kung sa mga sa mga nanonood, sa mga nakakarinig ng kwento na 'yon. Kung matetake mo ba siya as positive or negative? Kasi what could have been kung inamin ko. Pero hindi eh. Nakontento kami. Kami pareho. Na nandun na lang kami sa masayang level na yun ng relationship as best friend. Hindi na na-upgrade. Diba? What could have been? I don't know. Kaya yun. Hindi ko alam kung positive siya or negative. Kayo na bahala kung ano sa tingin nyo yun. Sana may mga nakarelate. Sana may mga nakaka-relate. Kasi alam ko maraming ganun. Marami rin hindi ko maamin. Questions ka pa? Wala na po. Alright, maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat sa mga kwento ninyo. Meron akong mga questions sa inyong dalawa. Una, sa tingin ninyo, yung mga couples na nanggaling sa state na mag-best friend sila before and then nag-evolve yung relationship nila into romantic relationship, sa tingin nyo ba may advantage sila unlike dun sa mga strangers and then naging lovers? Tingin nyo ba may advantage yun? Ikaw? May Pero advantage. sa ano, Why? kasi baka para talaga na lang gusto yung isa't isa. Tsaka baka maayos naman talaga yung pagkaka-confess. And nagkaroon din naman kasi ng time. Di ba?
Ikaw, sa tingin mo? May advantage po kasi kilala nila yung nagsimula sila sa pagiging magaan na relationship lang, yung walang hindi sila committed sa isa't isa. Pero meron din pong para sa akin may disadvantage din po siya. Bakit? Kasi yun nga sa sobrang kilala nyo yung isa't isa, pag may kasi ang tao nagbabago. Kahit na mag-asawa kayo may magbabago at magbabago diyan. May disadvantage siya pag dumating na yung point na 'di ba minsan pagka nag-aaway ganyan po. Lagi po kasi masusumbat na hindi ka naman ganyan dati. Simula nung nung nagpakasal tayo, naging hindi ka na ganito, hindi ka na ganyan, hindi mo na ginagawa to. Alam niyo na ano ko rin yan na first na witness ko rin yan first hand na yung nag-umpisa sila sa pagiging best friend tapos nagkaroon sila ng relationship officially boyfriend girlfriend. Meron din po disadvantage. Ano usually yung sa tingin yung magiging changes kapag nag-evolve yung friendship into romantic relationship? I think sa attitude lang po. Mhm. And sa pakikisama. Pwede mong i-elaborate yun. I think ayun nga po, di ba mag-friends kayo, so, bale, alam niyo yung kwento ng isa't isa, ang buhay ng isa't isa, so, bale, pag patagal na patagal yung RS niyo, syempre may possibilities na manibago ka dun sa friend mo kasi ka-relationship mo na, di ba? So, ayun po. By the way, may question pala ako sa'yo. After mong marinig yung mga arguments and kwento ni Mr. Michael, nagbago ba yung pananaw mo? Medyo po kasi, like what I said, meron nga pong positive and negative. Sa kwento ko po, may negative. Sa kwento niya, actually, positive yung, para sa akin, positive yung kanya eh. Na may pagka-negative lang sa part na hindi siya nag-confess. And I know, pag nag-confess siya, I think may result din na soon baka mag-break up din sila. Diba? Actually. Actually, like, Napaka-complicated yeah, talaga. kasi high school pa naman sila noon eh. Hindi pa masyadong seryoso. So, ayun. Pero ikaw ba, Sir Michael, hindi ka ba nagkaroon ng regret na hindi ka umamin? Kasi sabi mo kanina, baka may possibility na kayo na sana. Opo. Tsaka sa sobrang nag-regret po ako. Nung medyo tumanda na, lumipas yung panahon. Kasi, malay mo, siya na pala yung yung tinakda sa ni Lord. Tapos, hindi ko naman grinab. Di ba? Tignan mo ngayon, single ako. Di ba? Eh di sana kung ginawa ko yung best friend ko, no? Di baka nagtuloy-tuloy kami. Pero best friend mo pa rin siya hanggang ngayon. Actually, magkausap pa rin po kami from time to time, nagkukwentuhan, nagkakamustahan. Pero hindi na po, kasi busy po rin siya. Nasa ibang industry siya. Nagkaroon din siya ng boyfriend, nagkaroon ako ng girlfriend. Tapos, ayun, ngayon pareho kaming single. Pero, hindi na po gaya ng dati. Busy siya sa work. Busy ako sa work ko. Ngayon po. Nakapag-confess ka ba eventually or nalaman ba niya eventually? Nalaman niya rin po, pero yung wala na, hindi na mahalaga kung malaman niya o hindi. Paano niya nalaman? Sa mga friends namin po. Tapos umuuna lang ako na, may. Pero wala na, hindi na siya mahalaga po eh. Kasi may sarili na siyang buhay, may sarili na akong buhay. So wala na, hindi na po So, ito hindi yung- na counted. So ito yung tanong ko sa inyong dalawa. Kung eventually, malalaman din pala nung best friend mo sa ibang tao na may nararamdaman ka sa kanya, hindi ba mas mabuti kung sa'yo na lang din ang galing yun? Opo. Hindi ba siya actually. parang sort of betrayal na may tinatago ka pala sa akin? Ayun, actually, yung word na yun, parang kapag ka hindi niya nasabi, parang I felt betrayed kasi. All this time, may ganyan ka pala, hindi mo sinabi sa akin. Parang minsan ganyan, ibang angulo naman tayo ngayon, di ba? Opo, may depende sa tao. Ayun po. Pero dapat nga sa'yo, kung eventually naraman niya rin after ilang taon, kahit di, ayun nga, kagaya nung nangyari sa akin, hindi na mahalaga kung nalaman niya or kung umamin ako or hindi kasi may sarili na siyang buhay, may sarili na ako. Naka-move on na kami forward, going our different paths. Hindi na siya counted para po sa akin. Ikaw? Para sa akin, mas okay na sa'yo manggagaling talaga kaysa sa ibang tao. Kasi pag ikaw yung nag-confess, at least masasabi mo yung mga mararamdaman mo and at least alam nung pagko-confessan mo na, ganito pala yung nararamdaman. Kasi naman malaman sa ibang tao tapos hindi pa maayos yung pagkakasabi, di ba? Ayun po. Tama naman. Yung sa akin po kasi hindi niya nalaman
na direct sa ano ko na verbalize ko sa kanya. Hindi siya informal, nalaman niya na parang sumingaw na lang sa hangin na ganun, may nararamdaman pala kami sa isa't isa. Yun nga, kagaya yung sinabi ko kanina, mutual na yung energy ko towards her and yung energy niya towards me is mutual. Ano kami, same, ayun, yung close ako sa kanya, close siya sa akin. So, eventually, nung mga lumipas na panahon, nung nalaman niya, hindi na rin mahalaga nung time na yun po. Tanggap kasi namin yung isa't isa. Ugali niya, ugali ko po. Ayun. Ayun nga, too good to be true po siya. Shout out sa kanya kung nakakanood siya ngayon. Pero kanina na-mention mo, no, na dumating kayo sa point na dahil sa intensity ng closeness ninyo, nagkaroon ka ng thinking na parang mag-girlfriend-boyfriend na kayong dalawa. Opo. Hindi ba that way, nasira na rin yung friendship nyo? Sa akin po hindi naman po siya nasira. Kasi hanggang graduate kami, ganun kami, naghiwalay kami ng school, nag-enroll siya sa university, nag-enroll ako sa kabilang university. In touch pa rin kami. Tapos, syempre, hindi naman laging masaya. Hindi naman laging 100% na hindi kami nag-aaway. Nag-aaway din kami nun. May pinagsalosan siya. Apo, may pinagsalosan siya sa akin na siguro parang selos magkaibigan lang pa rin. Hindi niya hindi siya yung agresibo po na parang jowa na, sino ba yung kasama mo? Sino ba yung katabi mo? Ba't kasama mo na naman yan? Hindi. Pero, alam mo yun, parang pag binagbigyan ko yung oras ng kabila, parang medyo na set aside ko siya, doon medyo na siya. Ayun po. Tanungin nga natin yung mga audience natin, may karapatan ba magselos ang isang best friend? Sabihin nyo nga sa comment section. Diba? May mga ganong twist. Sa totoo lang po nangyari po talaga yun. Ito po, yun, one time graduation, bago kami graduate. Meron akong friend sa ibang school that time. Kasi dahil nga before graduation, may prom. In-invite po ako. As prom date nung babae. Hindi siya pumayag. Ayaw niya. Best friend lang kami po nun, ha? Diba? May mga ganun pong, may mga ganung eksena. Kahit na hindi kami mag-girlfriend, boyfriend, mag-best friend lang kami. Hindi pa ako umaamin sa na yun. Hindi pa ako umaamin sa kanya na in love ako sa kanya. Pero yun nga, mutual. Pero ikaw ba feeling mo nagkagusto siya sa'yo? Opo. Kasi nga po, yun nga, kung yung ginagawa ko sa kanya, kung paano ko ipakita na gusto ko siya, kahit hindi ko yung sinasabi, nare-receive ko rin na pinapakita niya rin sa akin yan. O doon sa best friend ni Mr. Michael. Totoo ba yun? Pag napanood niya yan, siguro tumatawa na siya ngayon dahil totoo. Ayun po. Ayun di ba? Hindi niya ako pinayagan maging prom date nung isa kong friend na nasa kabilang school. Ayun po. Yun. Sarap ng tawa mo, ah. Ikaw ba, sa tingin mo, kapag ikaw, nagkaroon ka ng romantic feeling sa best friend mo, sa tingin mo ba genuine pa rin yung friendship nyo? Depende po siguro. Okay, gusto mo ba elaborate yan? Kapag once na naging sobrang clingy na kayo sa isa't isa, yung time na dumadating na kayo sa part na nag-flirt na kayo, gano'n. Ayun, tama. Ano tingin mo sa kanila? I think nandun sila sa stage na yun. Bawal. Pero po, kagaya nung sinabi ni Sir kanina, na parang in a way, hindi na rin yung friendship nyo, di ba? Parang nasira na kasi hindi naman official, pero ginagawa niyo. Di ba? Na siya? May lansa na siyang konti. May konti na siyang may konti na siya. Like, friends with benefits, something like that. Parang may Umabot diba? ba sa ganun? No. Lang po, hindi naman po. Ano lang po talaga, super clingy, touchy, and ayun nga, yung pinagbabawalan, pero hindi naman magjowa, di ba? Dapat walang ganun kasi best friend lang hindi mo naman pagmamayari, ba't o pinagbabawalan sumama dun sa ibang girl or ibang group set of friends, ganun. Di ba? Yun nga, kagaya nung sinabi ni Rian, hindi na siya genuine. Hindi na siya original. Pero ayun po. Di ba? Sana nakaka-relate po yung mga nanonood. Alam ko maraming makaka-relate kasi dyan.
Uso yan sa high school po, di ba? Yes. Uso yan. Kahit college, uso yan. Anong pinagkaiba ng ganyang situation na best friend kayo pero may gusto kayo sa isa't isa? Dun sa tinatawag na iba na situationship. Yung, Anong difference nun sa tingin mo? Sa tingin ko po, sa tingin ko pareho lang po. Actually, yung situationship na yan, last year ko lang na-encounter yung word na yun. Tapos, sabi ko, ano ba yun? Ano ba yung situationship? Then, in-explain sa akin nung kausap. Kasi nga sa pagkakaintindi ninyo, ano yung situationship? Sige, ikaw muna. Ano lang po yan another term or parang new term for friends with benefits. Kumbaga, less intensity ng friends with benefits. Pwedeng may nangyayari sa inyo, pwedeng wala. Pero nasa ganung level kayo na may higpitan pero hindi committed. 'Di ba? Hindi ako committed sa hindi ka rin committed sa akin. Pero pero pag nagselos ako, paparamdam ko sa iyo, sasabihin ko sa iyo. O, 'di ba? Nagde-date tayo, meron tayong me time na magkasama tayo. Pero hindi kita girlfriend. 'Di ba? Ikaw? same thing lang po sa kanya. Ganun rin po yung pagkakaintindi ko sa situationship. Like something lang din sa friends with benefits. Kasi alam ko parehas lang din kasi. Okay. Tingin ko pareho lang siya. Yeah. Ano lang, millennial term. Millennial term. Opo. Kasi hindi na kasi magandang pakinggan yung yung friends with benefits. Yes. Sa panahon. Masyadong common. Oo. Tsaka masyadong bulgar. Masyadong Medyo bulgar. pakinggan. Pakinggan. So kayo, halimbawa nagkaroon kayo ng boyfriend or magkaroon kayo ng girlfriend, i-encourage nyo ba yung partner ninyo na magkaroon ng best friend na opposite yung gender? Sa akin po, may may positive siya na effect sa buhay mo kapag ka. Hindi ko alam baka baka masyado lang ako happy-go-lucky. Pero masaya kasi yung may best friend na na babae po. Masaya siya kasi pag lalaki kasi ako, pag puro lalaking tropa ko yung kasama ko, puro puro bravado, puro yung minsan patakasan kayo, pagalingan. Minsan, brutal na asaran. Pag may best friend ka na babae, takamang timpla lang yung samahan nyo. Masaya siya. Kasi, syempre, kung lalaki ka, syempre, bahil ka sa babae. Kung may best friend ka na babae na matatakbuhan mo, pag may problema ka, hindi mo, minsan ako ayoko magkwento sa tropa kong lalaki. Minsan mas gusto ko magkwento sa tropa ko na babae. Kasi iba yung pananaw ng babae. Hindi aggressive. So kapag may girlfriend ka, magiging komportable ka na meron siyang best friend na lalaki? Ay, yan naman. Ako po hindi po ako seloso, pero depende po. Depende. Sa akin okay lang Okay lang na mag-best friend ka ng lalaki. Kasi hindi naman, girlfriend kita pero hindi ko naman ikaw pagmamayari. Pwede ka pa rin mag-best friend ng lalaki. As long as wala namang kayong gagawin na ikasisira ng relationship natin, di ba? Girlfriend, parang ganun. Sige nga, magbigay ka ng at least 3 things na hindi nila dapat gawin. Bawal kayong magkita ng kayo lang dalawa sa isang private na lugar. Halimbawa, problema sa akin nung last girlfriend ko 8 years ago is hindi ako seloso. Baliktad kasi nagagalit siya na hindi masyado akong maluwag. Sabi ko, pwede kayong magkita nung guy ni best friend mo. As long as, halimbawa, mall, papasama ka, hindi ako available, pasama ka sa kanya, okay lang, may bibit-biting kang groceries. Okay lang, ganun ako kaluwag. Pero kung magkikita kayo sa bahay niya, hindi na po yun okay. Pupunta ka sa bahay niya, for what, di ba? Hindi na po yun tama para sa. Okay, what else? Pangalawa, syempre, bawal yung, pwede kayong magkasama, pero bawal yung touchy. Di ba? Bawal yung physical contact na aakbayan ka. Or ilalapit ka niya sa tabi niya na parang maghawak kayo. Or Kayo ba ng best friend mo dati? Na-hot seat ka dito, no? Actually, kami po nung best friend ko noon, ganun kami, mga clinic po kami sa isa't isa. Pero wala siyang relationship. Wala rin po relationship that time. Ayun po. Ano pa? Last one. Last one, bawal yung parang araw-araw magka-chat. Hindi magkasama. Best friend lang may boyfriend ka, Di ba?
Bawal yung araw-araw chat, di parang ano naman na masyado, di ba? Malina siya. Ayun po. Yung Ikaw, bagay. pag ikaw nagka-boyfriend, papayag ka ba? Magiging comfortable ka ba na magkakaroon siya ng girl best friend? Hindi po, salosa po ako. Okay. I get it naman din. Yeah. I mean, ano naman, okay naman, pwede naman magkaroon ng babaeng kaibigan, pero wag naman yung sobrang malapit sa isa't isa kasi minsan dyan nagkakaroon ng kabit eh. Ay, totoo. Then, tsaka malay mo may ginagawa silang kakaiba, di ba? Ayun. Okay, May magbigay ka limit rin yung lang. 3 things na hindi nila pwedeng gawin. Yung kagaya pa sinabi niya, magdamag magkausap, gano'n. Kailangan may time pa rin kami sa isa't isa. Ayan, kailangan yung may limit lang din po yung pagsasama nila. And last po, wala sila dapat na tinatago. Dapat alam pa din ng girlfriend. Pero, syempre may privacy pa din, di ba? Pero, And, ano po yun? Halimbawa, ito po, question ko lang din po. Okay ba sa inyo yung bawal yung ma-open yung messenger ng best friend mo? Ay, ng boyfriend mo. Ganun. Pwede ba yun? Yung hindi mo pwedeng... i-open yung account. Oo. Depende po siguro. Kung ganun po, like yung ikaw mismo mag-handle ng account niya, para sa akin may negative din yun eh. Kasi may privacy din naman si Guy. okay. And also, dapat hindi ka nagbabasa ng conversation na iba. And kung kung may gusto kang tignan doon sa messenger ng Guy, why not? Hiramin mo yung cellphone niya kung okay lang sa kanya. As Para long wala as... kang tinatago sa isa't isa. Tama naman. Alam niyo, maganda pag-usapan yan sa isang separate na episode. So, kayo na nanonood o nakikinig, sa tingin niyo ba, dapat ba nating pwersahin yung mga partner natin na ipahawak sa atin yung mga social media accounts natin? Bumuo tayo ng isang separate na episode tungkol dyan. Ayun, yes pa. Kayo ba? May gusto pa kayong itanong sa isa't isa? Wala na po. Ito, question ko lang po. After this, paano kapag may na-encounter ka ulit syempre darating yun, may magugustuhan ka. Nagbago ba yung pananaw mo? Doon sa magko-confess ka sa friend. Sa best friend mo? Magko-confess ka pa rin? 50-50 po para sa akin. So possible pa rin magko-confess ka talaga? Kasi 50-50. Depende po, kasi ako hindi talaga ako nagko-confess eh. Okay. Pero nagka-best friend ka na nagkagusto ka? Ako, parang, wala. Ay, hindi, meron. Meron. Hindi ako nag-confess. Yung Ano siya? lalaking yun ba, bago mo pa siya naging kaibigan, gusto mo na siya? O na-develop na lang siya? Ano lang, naging magkaibigan kami. Paano nangyari? Paano na-develop yan sa tingin mo? Childhood bestie ko kasi yun eh. So, ayun, pag nagbabanding kami, ayun. Parang na-attach ako lalo sa kanya. Ayun, pero at least napigilan ko naman yung nararamdaman ko. Possibly, yun yung reason. Kaya hindi ka comfortable na magkaroon ng best friend yung if ever na magkakaroon ka ng boyfriend. No, ito yung tanong ko sa inyo. Una, possible ba talaga na maging mag-best friend yung opposite gender? Oh, Sa akin, Na hindi sila magkakaroon ng ganyang romantic feelings? something like platonic friendship, ganun. Yes, possible naman. ang dami ko talaga kilala. So kung possible yun, babalik ako sa'yo. Kung possible naman pala yun para sa'yo, bakit ka na in love? Anong meron doon sa guy na yun? Wala, gentleman, green flag. Green flag. Tsaka same vibes talaga kami. Okay. So it has nothing to do with being mag-best friend. Yeah. Okay. So ang tanong ko sa inyo, masama ba na ma-in love ka sa best friend mo? Sa akin, nagiging masama lang siya. Though hindi mo siya mapipigilan, pero magiging disadvantage. Mapuput ka sa disadvantage kasi pag hindi, yung kagaya nga ng point ko kanina, pag hindi mutual yung feeling nung girl. Kasi ang dami ko talaga na kilala na ganyan. Laging yung lalaki ang nai-inlove sa babae, tapos yung babae hindi. So, ayun. You see guy na puput into disadvantage. Kawawa siya. Dapat pigilan mo. Ikaw? Ganun din po. Dapat, una pa lang, kontrolin mo na yung nararamdaman mo.
para hindi rin masira yung friendship nyo, di ba? O kaya lang di ba, hindi naman laging napipigilan. Kagaya nung sa'yo. Yeah. Gusto ko siya eh. Mapipigilan mo ba yun? Mapipigilan ba ang pagkagusto sa isang tao? Hindi naman. Lalo na kung nakakasama mo. Lagi mo nakikita yung good traits niya. Yung character niya. Swak sa character mo. Pero dapat 100% sure ka muna bago ka mag-confess, di ba? Ayun nga. Kasi what if, paano mo madidistinguish yung romantic feeling dun sa strong attachment lang? Dun sa friendship. Ba hindi kaya confused ka lang dun sa nararamdaman mo? Ayun nga po. Paano mo malalaman yun? Pag hindi ka na para sa akin pag malalaman mo yon na totoo yung nararamdaman mo, pag hindi ka na talaga nagkakagusto sa iba, kahit ipagdukdukan sa iyo ng tropa mo na, dito ka na lang kay girl na to, wag ka na dyan sa best friend mo. Ayaw mo. Ang naiisip mo pa rin si best friend. Gusto ko na makita si best friend. Ganon. Ikaw? Kapag hinahanap-hanap na lagi yung friend mo, ganun. Ayun, tsaka, anong tawag doon? Hindi ko mag-get yung term eh. Namimiss mo siya. No. Yeah. Kapag lagi mo nang hinahanap-hanap, ayun. Tapos, minsan hindi na kompleto yung araw, hindi kompleto yung araw mo pag di mo siya nakita. Parang, Hindi ka lang ganyan. Nako. hindi ganun ka 100% yung araw ko. Ganun, pag di mo siya nakita. Ngayon baliktarin naman natin yung sitwasyon. No? Baliktarin natin yung sitwasyon. What if sa inyo naman nag-confess yung best friend ninyo, pero hindi nyo siya gusto? Ito, ang tanong talaga dyan is ito. Posible pa ba na mabalik yung friendship ninyo? Depende po. Sige, Kagaya gusto sa mo akin. elaborate. Yung sa akin, nag-confess po, di ba? Hindi na nabalik yung friendship kasi nga, hindi maayos yung pagkaka-confess niya. Tapos, hindi pa siya lumapit sa akin sa personal, di ba? Okay, paano yung pagkaka-confess niya na hindi maayos? Turuan mo yung mga audience natin. Ano ba yung hindi dapat gawin ng isang best friend na umaamin na nararamdaman niya? Dapat, nasa right time talaga kayo. Like, kayong dalawa lang, di ba? Yan. Ano ba yung ginawa niya sa'yo? Chat lang. Gusto sa group chat. No. DM niya ako. Okay. Mas okay kasi kung sa personal, mas magkakaintindihan kayo eh. So kung sa personal siya nag-confess, pwedeng maging kayo sana? Kung wala siyang pinakitang red flags, siguro. Pero, I'm NBSB kaya wala akong anong balak. BSB ka pala. Okay. More on flirt lang ganun. Pero bago siya nag-confess, tingin mo naman genuine yung friendship ninyo? Okay naman. Pero nung last year kasi, nag-confess siya noon. First confess niya. Tapos, medyo na-awkwardan ako. Pero, umokay pa yung friendship namin. Inulit niya, siguro nung March lang yata o February. Ayun, inulit niya. So, dun ko na nakita yung red flags niya. Ayun. Okay. So, dalawang beses siya nag-confess. Yes, Ano yung dalawang beses. naging result ng first confession? Nag-thank you lang ako. Parang, hinayaan ko na lang yung feelings niya. Tinuloy ko pa rin yung friendship Hindi ka namin. nag-set ng boundaries? Siyempre, hindi pa naman siya ganun ka-strict nun eh. Kasi nung last confession niya, parang, kagaya nga, nagiging strict kagaya doon sa friend niya po. Ayun. Which is, sino ba naman siya para kontrolin ako, di ba? Siyempre, awkward din naman. Pero paano mo i-handle yung unang confession? Paano mo siya, nireject mo ba siya? Or baka kasi napaasa mo siya? Sabi ko lang sa kanya, sinabi ko yung totoo na wala talaga akong time sa ganyang bagay eh. Parang gusto ko mag-focus sa sarili ko. Sinabi ko yun. Ano sabi Naging niya? honest ako. Ayun, wala. Nag-wait lang din siya. Ayun. At dahil doon, sa tingin mo, hindi na talaga posible? Sa ginawa niya, hindi na eh. Ikaw, ano sa tingin mo? Ano po ba ulit yung... Baka gusto mong ulitin yung tanong sa kanya. Ano daw po? Ano nga ulit? Tinan mo, sagot ka ng sagot, di mo alam yung tanong. Nawala na sa isip ko eh. Okay. Kung mababalik pa po yung Ayan yung friendship. Kung pwede pa ba? Once na nireject mo siya. Kung hindi mo ayun. gusto. Kung hindi mo gusto yung best friend mo na umaamin sa'yo, possible pa ba na maibalik mo sa dati yung friendship niyo? Kung ako po, ayun nga po, kaya kong i-maintain yung closeness namin. Yung
araw-araw kung kasama ko siya sa work or kasama ko siya every weekend with friends, kung best friend ko siya, pwede ko i-maintain yun, yung the way kung paano kami mag-usap, yung kung paano kami magsama. Pero sa ano ko, sa isip ko po, may konting may konting awkwardness or may konting ilang. Kasi alam ko na na siya, iba yung tingin niya sa akin. Hindi ka pareho ng kung paano ko siya tignan. Ano niya ako? Kumbaga yun nga po, kung love niya ako. Kung gusto niya akong maging boyfriend, tas ako, hindi naman. Gusto ko siya maging best friend lang. Remain as best friends. May konting po yan. May konting ilang, sa isip ko na lang. Kasi magaling, sa akin po, naman ako. I pride myself na magaling makisama sa tao po. So, sa pakikisama ko sa kanya, face to face, yung interaction, kaya ko yun i-maintain. Pero yung level of comfort mo, Yung wala na talaga. wala po yun. Mababawasan siya. So sa nakikita ko sa conversation natin, talagang once na umamin ka na, may magbabago na talaga. May magbabago. Masisira na talaga yung naging friendship. So yung act of confession is actually a risk. It's actually taking a risk, di ba? So kung umamin kayo sa best friends ninyo, and then with the knowledge na meron na kayo ngayon, no? Based sa naging conversation natin, nagkaroon kayo ng best friend, nagkagusto kayo, umamin kayo, and then na-reject kayo, itutuloy niyo pa ba yung pakikipagkaibigan doon sa taong yun? Knowing na hindi na sila comfortable sa inyo. Siguro kakausapin na lang maayos. Ayun. Pero kung ayaw niya na talaga makipagkaibigan, okay lang. At least, kailangan tanggapin mo na lang yung resulta. Kasi kasalanan mo din naman na nag-confess ka dun eh. Ayan pa. Ikaw? Kung na-reject po ako, Chef, ako gusto ko pa rin pong maging kaibigan siya kahit after niya ako i-reject. And ang tawag dito, may hope na sana mabalik pa rin kahit alam kong yun nga, may konting pagbabago talaga yan. Aware ako doon, magiging aware ako dyan na may konting pagbabago. Pero gusto ko pa rin po maging friends with my best friend after niya ako i-reject. Hindi ba magiging awkward? Magiging awkward po yun sa tingin ko. Ayun, na lang natin, parang, ayun nga, i-pretend na lang na wala nangyari, na hindi naman siya big deal. Depende sa tao kung gaano siya kagaling mag-handle ng feelings. Pero is that sustainable? Sa mga audience natin, baka meron kayong stories, na meron kayong experience. Sustainable ba yun na mag-pretend na hindi na lang, na hindi yun, as if hindi yun nangyari? Sustainable ba na i-handle yung ganong awkwardness? Or hindi kaya eventually mamamatay talaga yung friendship? Ayun nga, yun naman yung doon. Yun naman po yung negative side doon na posible talaga na may magbago. Depende yan eh. Kung kayong dalawa, pareho kayong magaling mag-handle, yung kaya nyong iset aside na lang na, wala namang no big deal, okay lang yun. Nireject ko siya after niya nireject niya ako after ko umamin sa kanya, no big deal sa akin. Kaya kong takpan. Tapos siya ganun din. Siguro mag-move forward kayo na parang wala nangyari, smooth pa din. Pero may iba po, na magiilang talaga, may magbabago, magiging evident yung pagbabago, obvious. Meron pong ganun. Depende po sa inyo yan. Pero yun nga, kung sustainable siya or hindi, depende sa pakikisama ng tao. Sa akin po. Okay. So since ang stance mo naman is huwag ka na mag-confess, set aside mo na lang yung nararamdaman mo sa best friend mo, pwede mo bang payuhan yung mga audience natin? Paano yung step by step, paano yung steps na kailangan nilang i-take para mag-subside yung nararamdaman nila dun sa best friend nila? Kasi ang hirap nun, best friend mo, lagi mo nakakausap yun eh. Nga po eh. Diba? Ang hirap mag-move on kung best friend mo siya. Kasi kung crush mo lang yan, pwede mo na siyang i-uncrush eh. Ayan po, pwede. Diba? Pwede yung burihin mo na lang yung mga pictures niya, huwag mo na siyang kausapin. Kaso best friend mo kasi yun eh. Paano ba? Paano ba yung dapat nilang gawin? Siguro, ikaw sa sarili mo, di ba sabi nga nila hindi naman natin makokontrol yung emosyon ng iba. Yung emosyon natin, kahit papaano, may tayo dyan, may control tayo. Kahit na sa kabilang side naman, may nagsasabi naman na, hindi ko naman mapipigilan kung in love ako eh. Siya talaga yung gusto ko, siya talaga yung mahal ko. Pero, yun nga, yung step by step, in your own little ways, every day, do something
na makakatulong sa'yo araw-araw, bit by bit, gumawa ka ng isang bagay na makakaano sa'yo, makakapagpahiwalay sa'yo doon. Like, pilitin mo isang araw, wag siya i-chat. Number 1. Wag kang ma-curious kung ano kayang ginagawa niya. Pupunta ka, may lakad kaya siya. Wag mo siyang tanungin. Pangalawa, mag-dating app ka. Para ma-divert yung attention mo sa iba. Kasi best friend mo yun eh. Hindi mo talaga siya maiiwasan. Lalo na kung nakikita kayo sa work, sa school, or with your friends during weekend, pag day off. Hindi mo maiiwasan yun eh. So, bit by bit, every day, do something, do one thing na makakapagpalayo sa'yo sa kanya. So, basically, ang gusto mong mangyari, ang gusto mong ituro sa audience natin is find someone new. Divert mo. Meron Divert yan. mo. Sa iba, meron pa rin. Ayun po. Hindi siya mangyayari overnight. Hindi siya mangyayari sa isang igla. Pero, everyday, do something na may makakapaghiwalay sa isip mo sa kanya. Ikaw naman, babalik ako sa'yo. Paano mo naman malalaman na it is the right time to confess? Ano yung mga telltale sign na gusto ka rin ng best friend mo? Ayun, pag parehas kayong clingy sa isa't isa, tas parang pag sobrang gaan na nung nararamdaman mo sa kanya, yung tipong, okay na to, sigurado na ako dito. Ito na to, ito na yung right time. So, paano ka magko-confess nun? Pwede ka bang pwede mo bang ipa-imagine sa amin? Pwede mo bang i-describe sa amin yung perfect scenario at yung perfect approach kung paano ka magko-confess? Halimbawa, siya yung best friend mo. Okay. Chat mo yung best friend mo, syempre. Hindi, kaharap mo na nga siya eh. Ayun. First one, kung if ever man kasi sa situation, di ba? Ayain mo ng gala. Kunwari, gagala lang kayo. Tapos, ayun, sabihin mo na yung tunay mo nararamdaman sa kanya. Like what I said kanina po, di ba? There's a right time and right place to confess your feelings to your friend. Ayun. Okay. Tsaka, syempre, dapat maging handa ka na din sa magiging resulta. Kasi personal yun, di ba? Paano kung mabasted ka, masakit yun. Pero syempre, gotta be always act cool. Dapat ready. Yeah. Okay. Ito naman last question ko na sa inyong dalawa. Let's say, nagkatuluyan yung dalawang mag-best friends. But eventually, hindi nag-materialize, hindi nag-work out yung relationship nila. Possible pa ba na ibalik yung friendship? Or totally goodbye na talaga sila sa isa't isa? Feel ko parang hindi din eh. Hindi na possible ibalik yung friendship. Pero kung gusto nyo mag-cool off, bumalik sa umpisa, ayun, pwede nyo namang mabalik yung friendship nyo ng paunti-unti. Kasi very rare lang din kasi ng ganong situation na mababalik pa rin sa pagiging mag-friends. Sobrang pili lang talaga yung ganong sitwasyon. Ikaw? Sa akin po, if we're gonna use the term friend, pwede pa, pero hindi na kagaya nung same level of closeness before. Kasi, syempre, nakita nyo na yung kung paano yung best friend nyo mag-handle ng relationship. Kasi nga, naging boyfriend mo siya or naging girlfriend mo siya. Tapos afterwards, after lang lahat ng pinagsamahan nyo, yung bigat ng emotions, yung love, yung intimacy, yung pagkakakilala mo sa kanya. Kasi pag na-inlove ka sa tao, lahat ng bagay tungkol sa kanya. Kung mahaba yung relationship, lalo na kung mahaba yung relationship nyo, lahat ng bagay dyan, alam mo. So kapag nag-break kayo, ang question is magiging okay ba kayo ulit as friends? Pwede kayong maging friends pero hindi na yun. Kagaya ng masayang friendship before. Hindi na. Kasi ako, na-experience ko nga rin po, kagaya po ng kwento ko kanina. Friends pa rin naman kami nung iba kong ex, pero hindi na kagaya ng dati. May limitasyon na, may pagbabago, malaki. Ayan po. Actually, ngayon ko lang na-realize na even though napakadali ng topic, napakahirap i-handle ng ganito mga situation. And sa mga first time makinig or manood ng Unbiased, meron tayong isang episode kung saan pinag-usapan natin kung possible ba na magkaroon ng genuine na friendship yung dalawang opposite sex. No? So sana panoorin nyo rin yun or pakinggan nyo rin yun sa ating mga social media platforms. And unfortunately, naubusan na tayo ng oras. Hanggang sa muli, ako po si Armando Bibay. Ito po ang Unbiased.